wala? Alam mo ba kanina pa namin inaantay yung pera na yan, ha? Uy, kuya! Bibiro ka ba, ha? Ang sabi namin, pera. Di ba nangihiram ka? Nakita mo ba may dala kong pera? Di ba wala? Wala. Eh, wala ka palang silbi, eh. Alam mo ikaw, punong-puno na ako sa'yo eh. Ano ba, Francis? Ano ma? Kinakampihan mo to? O, Day, hihingi ako ng pera sa'yo mamaya, kasi pambibili ko ng sapatos. Eh, alam mo na, magpapasikat ako dun sa mga kaibigan ko dun sa labas. Panay na lang sapatos. Eh, kaysa naman sa'yo, panay ka rin hingi kay kuya, hingi ka ng pambili mo ng bag. Parehas lang naman tayo, eh. Tsaka, asan na pala yun? Oo, wala pa ngayon. Kanina ko pa inaantay. Ma, pasok na po ako sa trabaho. Hoy, Francis! Asan na yung pera? Kanina ko pa inaantay yun. Eh ma, mamaya pa naman yung sahod namin ah. Tsaka, mamaya ko na lang iabot sa inyo. Ba't ang tagal kasi ng sahod nyo? Oo nga. Alam mo naman kailangan natin yun, ah. Tsaka, yung sahod mo na yan, kuya, ibigay mo sa amin lahat. Hindi yung magtitira ka pa para sa sarili mo. Eh, lagi ka namang nabili dun sa labas, eh. Kami nga dito, yung kinakain namin, yung mga karni lang. Oo nga naman. Teka lang ma. Eh di ba, kakabigay ko lang sa inyo nakarang linggo ah. Naubos na yun? Kulang yung binigay mo sa akin. Huwag ka na magreklamo, pwede ba? Uy, kuya, bakit? Eh, di ba kumakain ka lang din naman dito sa bahay? Saka nakikinabang ka naman sa mga binibigay mo kay mama? Ang dami yung pang reklamo, ano? Tsaka, pahingi rin ako pambili ko ng sapatos, ha? Huwag ka nga aangal kasi obligasyon mo naman yan bilang kapatid ko. Ano? Pati ba naman luho mo, iasa mo sa akin? Ma, sabihan niyo tong kapatid ko. Ikaw yung kuya. Kaya kailangan mo magbigay rin sa kanya. Saka pwede ba? Huwag ka na magreklamo. Alam mo, saan ba nagmana yan? Alam niya naman siya yung may trabaho dito, eh. Dapat, hindi na siya nag-question kung saan ginagamit natin yung perang binibigay niya. Ang kapal naman ng mukha mo, kuya. Tsaka, ang dami mo pang kuda-kuda. Hindi na lang pumasok ka dun sa trabaho mo. Nasa ganun, eh. May pakinabang ka naman. Oo nga naman. Sige na, umalis ka na. Kuda. Siguraduhin mo mamaya may sahod ka na, ha? Kaya, bili ka ng ulam, ha? Yung masarap. Hindi yung puro gulay na lang yung pinapakain mo sa amin. Napakahirap kaya magtambay dito sa bahay mo walang Ay. ginagawa. Kakapagod kaya. Mabuti nga siya, may trabaho siya eh. Tapos, pag naghihingi tayo ng pera, ang dami pang sinasabi. Palibhasa kasi, bobo rin eh. Hayaan mo na yun. Una intindihin yun. Masama, mamaya, pagka uwi nun, kunin agad natin yung pera. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa, hablot agad. Tsaka kung maliit yung bibigyan niya, huwag kang pumayag. Oo naman. Sa tingin mo, papayag ba ako? Talaga ma, at least, di ba, pag nakuha na natin yung pera, buong sahod niya, at least, di ba, gagamitin natin. Hindi lang sa luho, pati na rin sa pampaganda mo. At saka, ibibigay ko lang sa kanya yung pamasahin niya lang. Kahit wag mo na bigyan ng pamasahe, kahit maglakad na siya papuntang trabaho, may paa naman siya eh. Oo ma, labas lang ako saglit ha, babalik Sige na na. ako dito sa bahay. Uwi ka kagad, ah. Ba naman yung ulam natin, ma? Lagi na lang karne. Hindi na lang tayo nakakatikim ng mga masasarap na mga dessert. Alam mo, pag nakuha mo na yung sahod ni Kuya, ha, malengke ka. Pumunta ka sa grocery, bilhin mo lahat ng mga pagkain na kinikrave natin dalawa. Ay, naku, nak. Oo naman. Tagal-tagal na ng kuya mo, eh. Ayan, no? Oh. Dala pala eh. Nandiyan ka pala. Asan yung sahod mo? Ito na po ma. Ano? Happy tayo dyan, ma, ha? Teka, bakit ang konti naman yun, ma? Ano to? Eto lang? Ha? Eh ma, Hindi ganito tong inaasahan ko, ha, Francis? pinuwasan ko na rin kasi po yung pamasahe ko eh. Tsaka, yung panggastos ko po sa trabaho ko. Kuya, sino naman nagsabi sa'yo na bawasan mo yung sweldo mo? Ano ba ikaw, tatanga ka? Bobo ka ba? Alam mo naman ang dami natin gastusin dito sa bahay. Tingnan mo to, oh. Kuryente sa tubig. Hindi pa nga bayad yan. Oo nga naman. At saka isa pa. Ha? Ano to? Limos? Ha? Francis naman. Alam mo, maraming bayarin dito sa bahay, ah. At saka, yung kinakain mo. Ano, ha?
mo sa akin? Ha? Wala ka talagang kwenta eh, no? Uy, Ugali mo Uy! wala kang silbi. nag-iisip ka ba? Hindi mo ba naisip yung mga pangangailangan namin? Ako, si Mama, yung mga personal na pangangailangan namin. Tapos sabi ang pera binigay mo, magkano lang naman yan? 1,000? Lakas ng tama itong hayop na to ah. Nagagago ka ba? Nagtatrabaho ka ba o naglalakwatsa lang? Teka lang, ma. Bago niyo ako pagsabihan ng ganyan, dapat tanungin yung kapatid ko may trabaho ba? Eh nakita niya naman, di ba? Lagi na lang nakaupo sa bahay. Walang ginagawa. Bakit kasi siya pinupuntirya mo, ha? Ikaw yung kausap ko dito, Tama, di ko ha? naman kaya na sa akin na lang inasa lahat ah. Mas kayanin mo! Kasi may obligasyon ka! Tsaka alam mo, di ba? Na ako, may pamilya ako na nandun sa probinsya. Anak ko! Kailangan din nila ng pera doon. Kaya kailangan magbigay ka sa akin. Nakita mo na, ma? Pati yung pangailangan ng anak niya. Ako pa rin sasagot. Malamang! Ikaw yung kuya. Kaya kailangan tumulong sa amin. Kaya naman pala nagkakaganyan eh. Kasi, hindi nyo rin sinisita. Yan o. At saka, Salamat na lang, binibigyan ko pa kayo eh. Ay, talaga sumasagot ka pa. Ang kapal na mukha mo, ano? at saka isa pa, ano mo ba, Francis? Kanina ka pa sagot ng sagot, ha? Eh kung binibigyan mo ng tama yung sahod mo, di sana wala tayong problema ngayon. Sige ma. Maghiram na lang ako sa mga kaibigan ko. Ayun! Kinakailangan mamayang gabi, ibigay mo na ha. Dahil kung hindi, papalayasin ka namin dito sa bahay. Total, kulang-kulang naman yung mga binibigay mo, wala ka na ng silbi. Saan ka na magkaroon ng silbi sa amin pag meron ka binibigay? Tama na yan. Lalaking tao, walang utak. Alam mo, kasalanan mo din mo eh. Dapat kasi, tinatakot mo. Kapag hindi magbigay, hindi. Batukan mo. Sikmuraan mo eh. Takot ka eh, nanay ka pa eh. Eh paano kung hindi magbigay sa atin yun, ha? Akala ko lumayas dito sa bahay, ha? Sino mang bibigay ng mga pangangailangan natin dito? Ano ka ba ba? Para lalayas yan eh, wala namang pupunta dyan eh. Iisa na itong bahay natin. Saka, kahit kailan hindi niya maisip yan kasi maiisip niya kapag aalis siya dito, wala na siyang pamilya, di ba? Kung lilisanin niya itong bahay. Sa bagay, may punto ka. Oo, kapag nakahiram yun ng mamaya ng pera, ha? Bigay mo sa akin. Hati tayo. Oo, sige. Ano, wala kang magagawin? Kakain ka lang? Mamaya na. O siya, sige na. May pupuntahan ako eh. Ha? Sige. Bili ka pa sa lubong, ha? Oo, sige. Ano bang kailangan naman ito ni Francis at gusto naman makapagkita? Pre. Pre. Kanina ka pa dyan. Hindi, kakarating ko lang din. Kumusta? Ito. Ayos naman ikaw. Ayos naman, pre. Anong sadya mo? Bakit pagkita ka naman agad? Pre. Pasensya ka sa abala. Gusto ko sanang manghiram ng pera sa'yo eh. Parang wala namang problema manghiram. Kaso, di ba, kakasahod mo lang? Eh, yun na nga eh. Kulang kasi sa budget yung pera ko na binigay ko kay mama. Kulang sa budget? Sakto lang sa kanila yun, Francis. Mag-isip ka nga. Isipin mo, wala na nga natitira sa'yo. Bigay ka na bigay. Eh, parang ginagatasan ka lang nila eh. Parang wala silang pakialam sa'yo. Yun nga pre, naisip ko rin yun. Isa pa tong kapatid ko. Eh, alam niyo naman, pamilyadong tao na siya. Sa akin niya pa rin inaasa. Francis, mali-mali yun eh. Naiintindihan ko kung yung nanay mo, bibigyan mo. Pero pati yung kapatid mo, pamilyadong tao na. Bakit di siya magtrabaho? Yun na nga eh. Ikaw eh, nagpapakahirap-hirap ka sa trabaho mo tapos hihingin lang nila lahat. Tsaka, nakakapagtaka lang. Mag 10 months na ako sa trabaho ko, wala pa rin naiipon. Tsaka yung binibili nila, puro yung mga luho nila. Tsaka yung bahay namin, hindi nga nila nang paayos eh. Francis, pasensya na pero hindi kita mapaperon.
Pag-isipan mo muna mabuti lahat yan. Okay lang, pre. Naiintindihan naman kita eh. Mas mabuti mo, umorder na lang muna tayo. Sakto, nandito na rin naman tayo eh. Waiter! Teka lang. Wala akong dalang pera eh. Ako na bahala. Wala na nga natitira sa'yo, ikaw pa pagbabayarin ko. Waiter! Coming, sir! Ano naman ang anak mo, ma? Tumawag na yung asawa ko dun sa probinsya eh. Nanghihingi ng pera. Alam mo, ma? Para ibigay niya lahat ng sinasahod niya, dapat sigawan mo. Laitin mo. Takutin mo. Mami, pagdating, ganun gawin mo. Anak naman, sa tingin mo, baka mamaya hindi magbigay yun. Ano ka ba? Sabi nga niya, di ba, mangungutang siya, manghiram siya. Hindi malamang, nakahiram yun. Alam mo naman, may kakilala din yung mga kaibigan eh. Basta antayin na lang natin siyang dumating. Basta, sabi ko sa'yo, lahat ng perang nahiram niya, kunin mo agad lahat. Kasi kailangan ko ng pera, eh. Saka Emergency daw kasi dun sa probinsya. Oo na. Kailangan ng anak ko. Pambili ng laruan ba yun? Oo, saan kailangan ko din ng pera? Bibilin din ako doon. Sila Aling Maring Bayo. Alam mo, dapat siguro kausapin natin yung amo niyan eh. Na sana, ibigyan na lang sa atin yung sahod niya diretso. Na sa atin naman punta agad, hindi yung dadaan pa kay kuya. Sa ganun eh, diretso na sa atin yung pera ba? Saka tingin ko naman, ibibigay niya yon. Sangsigaw ko lang dun eh. Makikinig naman sa akin. Talaga ba? Paulit-ulit ka na eh. Sige na, tagal naman kasi. Asa na ba kasi yun? Antayin mo na lang kaya. Sasarado na yung Palawan eh. Masyado ka ni Atat. At tagal naman ni Kuya Ma eh. Kanina pa tayo nag-aantay dyan sa labas, hindi pa Nako, maganda ka nga lang dyan. Darating din yun. Ang bihira. Eto na pala dito eh. Nandito na pala sa loob eh. Oh, Wala, Francis. Kuya. Ba't ka ba nagsasalita dyan? Kaya nga. Tsaka kuya, kanina pa kami nag-aantay sa'yo dun sa labas o sa may likod. Inaantay namin kasi inaantay namin yung pera. Asa na? Magbigay ka na. Alam mo ba, tinawagan ako ng mga kamag-anak natin doon. Lalo na yung anak ko. Tama na Kasi yan, Jake. hihingi ng pera pambili ng gamit. Ay, nako. Oh, Yung pera? nasaan na yung pera? Wala. Anong wala? Alam mo ba kanina pa namin inaantay yung pera na yan, ha? Uy, kuya! Nagbibiro ka ba, ha? Ang sabi namin, pera. Di ba nangihiram ka? Nakita mo ba may dala kong pera? Di ba wala? Wala. Wala ka palang silbi eh. Alam mo ikaw? Punong-puno na ako sa'yo eh. Ano ba, Francis? Ano ma? Kinakampihan mo to? Alam mo, syempre ikaw yung kuya. Kailangan mong tumulong sa kapatid mo. Ano ba? Ma, hindi porket kuya ako. Obligasyon ko na to. Tsaka Bakit ano, ma? hindi? Akala nyo, hindi ko narinig yung pinagsasabi nyo sa likod? Ha? Tsaka ma, anak nyo rin ako. Pwede ba? Pagsabihan nyo ito maghanap ng trabaho? Ma, hindi ko na nga natutupad yung mga pangarap ko dahil sa inyo. Hoy! Kapal na mukha mo magsalita ng ganyan ah! Anong pakialam namin sa mga pangarap mo ha? Ang dapat unahin mo kami! Kami ng pamilya mo! Bobo ka ba? Wala kang pakialam sa pangarap mo. Ang importante sa amin, mag-abot ka sa amin ng pera kasi kailangan namin ng pera! Bobo! Oh, di ba narinig mo naman yung sinabi ng kapatid mo? Siguro sapat na yon. Sapat? Hoy! Ang kapal na mukha mo sagot-sagutin kami ah! Anong karapatan mo ha? Hindi mo ba naisip? Ha? Paano na lang? Kapag pinalayas ka namin dito sa bahay, saan ka pupulutin? Sa basura, sa kanal, doon sa labas ng kalsada, mamumulo ba eh? Hindi mo ba naisip yan? Kaya kung ako sa sumunod ka sa amin! Oo nga naman. Alam mo ikaw? Masyado na talaga kakapalan ng mukha mo eh. Hindi ka na nahiya? Baka nakalimutan mo. Nakikitira ka lang dito. Nakikitira? Ikaw din ang bahay ba to? Common to! Lahat ng mga anak ni Mama pwedeng tumira dito. Hindi ka nag-iisip eh. Pwede ba tumigil na kayo? Ha? Ma! Naririndi na ako sa inyo eh.
eh. Ma. Saka isa pa, Francis. Lahat naman ng sinabi ng kapatid mo, di ba? Totoo naman yun. Oo nga ma, totoo eh. Diyan naman ang magaling yan eh. Laging tama, di ba? Oh, tama! Ako lagi tama! Ngayon ma, dahil tama ako, palayasin mo yung lalaki yan. Mabubuhay mo tayo kay palayan eh. Magtatrabaho ka. At saka, Francis, obligasyon mo yun sa amin. Naintindihan mo? Obligasyon? Ha? Natural, ikaw yung panganay eh. Ma'am, ako ba mapaulit-ulit na naman ang sabihin mo, palayasin mo na yan, nasa ganun eh, matahimik na tayo dito sa bahay. Sige ma. Simula ngayon, wala na magbibigay sa inyo ng pera. Sandali. Simula ngayon, aalis na ako sa bahay na to. Sandali lang kuya, ang sabi ko, palayasin lang, pero hindi pwede na, kahit Bahala wala kayo ka dyan. dito sa bahay, hindi ka Francis! magbibigay. Kuya, Ay, bumalik ka nga dito. ano ba ginawa mo? Ano ginawa mo? Ikaw daldal ng daldal dyan. Hindi ka man nanahimik. Ang sabi ko lang naman kasi, palayasin natin siya. Pero hindi ibig sabihin na hinto na siya sa pagsusustento sa atin. Kasi pwede naman siya wala dito sa bahay. Pero mo. magbibigay pa rin siya. Ikaw kasi daldal ka ng daldal dyan. Ikaw ka lalaki mong tao, pero yung bunganga mo parang babae, sa totoo lang. Nadala lang ako sa emosyon ko eh. Nadala. Tingnan mo yan. Ang lumayas dito yung kuya mo, sino na yung gagastos dito sa bahay? Pigilan mo kasi. Pigilan. Eh, Ikaw kaya pumigil doon. Ikaw naman total yung salita na salita kanina eh. Kinuha na nga yung gamit eh. Paano pa natin mapipigilan yun? Pakiusapan mo, pakiusapan mo doon. Paano na tayo nito? Saan tayo kukuha ng pera? Pagkain natin, alam mo naman, wala tayong trabaho. Ikaw na lang kayo magtrabaho. Ako? Ikaw, Jay, ha? Ikaw yung may pamilya, ikaw yung magtrabaho. Magbanat ka ng buto mo! Ikaw yung nanay, tsaka mukha kang construction worker eh. Construction worker, tingnan mo nga! Ikaw yung construction worker, ikaw magtrabaho doon. Pagsalita ka, mamaya masampalin kita dyan eh. Saan tayo kukuha ng pera na ito? Ulit ay pangkain na ito. Ang mamatay sa isang gutom na ito. Umpisa mo doon maglimos doon sa labas para magkapera tayo. Dali na. Ay nako, Jay na is... Alis na nga!